Samantala, sa mga oras na ito, balikan muna natin ang aming kasamang si George Bandola mula po sa Muntinlupa. Kaugnay pa rin ang naganap na riot sa loob ng New Bilibid Prisons. George? After being mga kaibigan si Dr. Uriel Halum, ang Medical Director ng Medical Center Muntinlupa. Pakinggan natin. Malapit sa chest area, sa may artery. So can we say that those who were meant to kill? Dahil pag doon, mas makakapatay. Dahil sa chest. The same injury. More of 5 feet. More of 5 feet. Yes, the same. Marami. What's it called? So, nailimit ko sa parking. O sa... sino ang sinasabi mo? David Sebastian. Sir, can you describe to us, based din sa wounds nila, anong type na po, sir, yung pinamit mo na... More of ice pick. Yung ice pick. Maliit na tubig. Pero sir, metal ba or improvised daw, sir, kasi yung info na nakarating din namin? Hindi namin nakita. Personal panlitin. Tapos na lahat. Wala na kami. So, sir, lahat sila stable. Yes. How long will you go to the ito, ang mga 5 days. 5 days. Pero so far, ang advice ng mga doctor, yes, of course. Hindi pwede medical one. Inpatient. For the patients talking with the David, paano nangyari? Pwede mo na magsalita. Maybe how it happened. Ay, wala. We just do an interview. All of them are conscious now. Of course. There's a security guard doon naman na kailangan ng meron pa ba siyang may mga iba pa bang natamo? Kasi ayun sa... Kasi kami may pang-sure to say. Ano yung pinaka-sabi mo ng legal counsel, sir? Ang pinaka-malagay nila sa amin, hindi natin sa part, pero may tama naman. Ito si Dr. Vinci Renyala. Yan ang opera. Sige sir, ano yung describe? Was it fatal ba yung considering yung location of course, it's fatal. Cardiac area. What we're considering kasi, one of the consideration is cardiac tamponade. Although patient didn't exhibit any signs of tamponade. Although patient is still under observation. Sir, pag-describe yung malapit sa heart, well, in consideration, 4th to 5th ICS, so that's intercostal area, 4th ICS meaning mid-clavicular area. So, malapit siya talaga sa cardiac area. Pinama-answer yung lungs. Lungs, yes. Wala kayong nakuhang actually, wala naman. All are punctured wounds. So, upon X-ray, ang consideration natin is kung meron natira. Sir, sino karani? Well, for all it's worth, both sila under observation kasi yung mga saksak nila or kaya yung punctured area almost the same Both Peter and Sebastian, JV, almost halos lahat siya doon sa cardiac area. So, yun lang yung Pero sabihin natin sino mas malubha. Both as of now are stable. Pero, syempre, we're still observing the patient. Bakit in-observan, sir? Anong danger? May danger pa ba? I mean ano pinag-iingatan niya? Ano po, syempre po, in trauma, it doesn't necessarily mean na patient presented with these symptoms is yun na yun
So sometimes patient develop complications or sometimes yung problems in terms of medical. No? So we're still observation. Yung chest tube are placed, oobserbahan pa rin siya. Doon sa klase ng sugat nila, sir, mga gano'ng katagal yung recovery? Mga tansyan nyo? Well, ang problem natin kasi niyan, well, kung yung blood, no, per se, no, will observe until such time na decrease na yung lumalabas niyan, stable ang patient. So marami tayong criteria before we decide when to take out the chest tube. Pero as of now, observe. Sir, sabi nung yung legal counsel ni JB, nagre-request sila na mailipat sa Asian Hospital. Kailangan pa ba yun? Or hindi na, alam mo yung kaya na naman ng Kaya dito yan. Kayang-kaya dito yan. Wala. Kayang-kaya dito yan. Sir, may request na ba na manatili sila dito legally? And then, syempre, we all have the staff here and so it's a consideration for the hospital. A request. Yung request to stay here muna sila kasi they're high-profile inmates. Tatlo sila and then you'll have all these staff and newborn persons. Well, right now, dito muna sila until such time na may mag-request silang transfer. Pag stable ng condition nila at may request for transfer, we will grant the request. Sir, kailangan pa ba silang I-transfer? No more. We can manage it here. Sir, to clarify lang ulit yung kay Vicente. Sa chest area din, sir, yung wounds niya? Pero ba sa chest? Vicente, sa likod siya. Sa left posterior chest. Tsaka sa tagiliran. Puncture din, both are punctured. Pero can we call that minor dahil hindi kinailangan mag-surgery or major pa rin? Well, as ang category naman yan, still we don't really say na critical yan. Still, ang importante niyan is we monitor the patient anytime any instance na unstable. That's the time na we do something kung kailangan gawin. Pero as of now, incident was 7-8 o'clock in the morning. Until now, medyo stable naman yung vital signs. So there's still room for observation. So yung namatay, pareho rin yung injuries. Anong ikinamatay yan, sir? Anong puncture? Hindi, kasi yung expired, mas marami talaga eh. DOA siya upon arrival dito sa hospital. Considering sa yung dami ng saksak, mas marami talaga. So yung Both, going back to chest. JC Bagsan, you said left and hindi. right extremities and then may likod and then meron dito sa Yeah. Ano ba? Sir, yung kay JP meron din sa mga kamay? Si JV meron rin sa extremities, pero all are punctured wound kasi ang consideration if it's stop masyadong maliit eh, yung it's less than 0.5 centimeters yung mga tusok eh. So Si Peter may extremities din. Or sa Oh. medicine? alin? Extremities din. May mga puncture Si din. Peter actually more on sa chest siya. Sa chest. Yeah. Stable as Tomorrow of na now. lang. Nasa recovery room. Okay. So, thank you. 12 o'clock, same time. Number? Yeah, so we can get 0917 861 53 07. Telephone ng girlfriend ko. Okay. Si Dr. Oriel Halum, mga kaibigan, ang medical director nitong Medical Center Muntinlupa sa kanyang pagpapaliwanag na so apat yung nandito ngayon, si JV Sebastian, si Peter Ko at si Vicente C, yung medyo nasa maayos ng kondisyon. Yung pang-apat kanina ay dinala na nga doon sa Funeraria Eastern Funeral, si Tony Ko. At binabanggit itong si Dr. Halum na talagang maraming tama yung ikinamatay nitong si Tony Ko na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At gayon rin si JV Sebastian na malapit na dun sa puso yung kanyang pinakamatinding tama. Pero lahat naman sila, dalawa sina JV Sebastian at itong si Peter Ko ang talagang nangailangan ng matinding operasyon, pero si Vicente C ay hindi na kinailangan ng operasyon, pero all of them are in stable condition at they will remain in this hospital for at least 5 days ayon kay Dr. Halum. At
kung ano man yung magiging abiso ng Bureau of Corrections, kung ililipat pa sila o dadalhin ng diretso sa New Bilibid Prison sa pagtatapos ng kanilang pagpapagamot dito sa Medical Center Muntinlupa, ito yung susundin pa rin ng ospital. Bukas na ng tanghali, magpapalabas ng susunod na medical advisory o medical bulletin ang ospital sa kaugnay ng kalagayan ng 3 pang naiiwang pasyente dito po sa Medical Center Muntinlupa. Mula po sa Muntinlupa para sa PTV News, ako po si George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.